Magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? At nauna, maraming salamat po no, sa lahat ng suporta ninyo sa amin. Sa lahat ng walang sawang suporta na binigay ninyo. Sa mga sponsors dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Bali, yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay tungkol po sa sitwasyon ngayon ni Ninita. So kanina mga kababayan, kaninang umaga, sumaga kami nag-prepare kasama sina Boss Peking Bombay kasi sasama man sila sa paghanap kay Ninita. Kasama namin kanina si Stone, si Boss Peking Bombay, si Mamaya, at si Nanay Lorna. So kaming lima po yung naghanap kay Ninita. At umabot kami sa kabilang barangay kung saan nakuhaan namin ng info na nakita nila si Ninita doon. So meron kasi nakapagsabi, una kasi mga kabayan, nagpaalam siya kay Juanita, kanyang ate, na pupunta sa kaniyang kuya doon, kay Bubong, yung bahay ni Nanay Lorna sa Salokadang na pinagawa ni Sir Paul noon. So doon siya daw mamasyal. Kaya dumating si Ninita doon, pagkatapos, merong katawag, na video call, sabi po ng kanyang ate o asawa ni Bubong. Merong katawag na lalaki, tapos sabi na papuntahin daw siya doon. Papuntahin daw siya doon sa lalaki. Sabi pa ni nanay, sinabihin pa daw ng ate niya na huwag pupunta. Huwag daw papuntahin. Pero siguro daw, nung time na hindi na nabantayan ng ate kasi naglalaro din yung ate niya, baka yun na yung time na umalis. No? Nisibat siya, lumayas siya, na hindi na malayan. Kaya doon papunta sa May Mapula, papuntang Salokadang. Papuntang Tapak. Kimananaw. Kaya ang ginawa namin kanina mga kabayan, nagtanong-tanong kami kung saan banda yung apelyido na ganun. Yung lalaki nakita namin ba na nagmaydi sa picture ni Ninita. Kaya doon itinuro kami doon sa may bandang Barangay Tapak. Pumunta kami doon, nagtanong-tanong. So marami yung mga opinion. Meron nagsabi na andun daw sa ano pa yung lugar na yun, tawag ng lugar na yun na meron pong 3 oras yata. 3 oras pong lalakarin daw. Kaya sabi ko na hindi natin kaya yan ngayon. Kasi wala kaming baon, wala din kaming dalang tubig. Tapos saan namin iwan yung mga motor pag maglakad kami. Kasi nakamotor man kaming 5. So yun, tinawagan namin. Pero hindi nakontak mga kababayan kasi po yung hiniram ni nanay na radyo ay naubusan ng battery. Kaya naisipan namin na pumunta na lang sa city leader para magpa-record. Nung pinatingnan namin yung picture ng lalaki, medyo may nakakilala ba? Sabi niya na nagtatrabaho man ito doon banda sa Manay, sa Sagingan. So nagtrabaho daw si Ninita doon. Yung sabi na may mga kamag-anak pala doon yung lalaki. Kaya sinabihan namin na kung maaari, kausapin namin kung ano talaga yung plan nila. Si Nanay Lorna talaga yung pinapadesisyon namin. Pero sabi ni Nanay Lorna na kunin muna niya si Ninita. Papauwiin daw muna niya. Tapos, yung nagkapagturo mga kababayan, na sabing alam niya kung saan yung bang house na inuuwian po ng lalaki, na posibleng nandun din si Ninita, ay hindi makasama sa amin kanina kasi nagtrabaho siya na nag-duty. So, nadesisyonan namin kanina na bukas ng umaga. Bukas ng umaga, pupuntahan namin doon sa Manay. So, yun po yung plano namin bukas. Sana po ay makita namin si Ninita doon. Talagang nagpapahirap talaga siya sa kanyang nanay. Nag-aabala sa mga gawin. Lalo na kahit nga sila Sir Paul mga kabayan. Tapos mga kabayan, kanina pag uwi namin, nagmamadali kami dahil yung ulan, parating na yung malakas na ulan, tapos meron ng maliit ba, tawag sa amin ito, magtaligsik na, maambo na yung mga ulap. Buti na lang, natanggal yung kadina ng motor na ginamit ko. Ayun andun sa pagsimula ng paangat. Kaya hindi kami nakabuelo. Nagulat si Nanay Lorna kasi si Nanay Lorna nakasakay man sa akin. Buti na hindi doon sa banda sa lakas ng takbo namin kasi nagtakot kami sa ulan. Si Boss Peking Bombay kasi dumiretso na umuna sa amin ng lakas ng kanyang takbo. Kaya si Istong nakasunod din sa amin. Kaya natanggal na yung kadina ko. So kami na lang ni Istong
ni Ma'am Ay at saka ni Nanay Lorna kasi si boss, nagmamadali man. Natakot sa ulan. Pagdating namin dito mga kabayan, so nakita namin yung sasakyan ni Sir Cole dyan sa parking area ni Boss Picky Mobile. No? Kaya pinapunta kami, kinausap ni Sir Paul si Nanay Lorna. Sabi ni Sir Paul na pang ilan na itong ginawa ni Ninita. So pang ilan ng times na lumayas, pumunta kung saan. Kaya sabi ni Sir Paul, sayang yung pinaghandaan nila. Pinaghandaan nila para sa kanyang ano yata, di ba? Oo, parang debut para sa kanyang debut, no? Pag 18 years old din Ninita. Sayang. At na-desisyon na ni Sir Paul mga kabayan. Ginausap niya si Nanay Lorna. Hindi man yung desisyon ni Sir Paul, nag-advise lang siya, no? Nagbigay siya ng advice kay Nanay Lorna. Kung ano ba yung mas mabuti. So, nakita ni Sir Paul yung mas mabuting gawin, kaysa panatilihing ganyan palagi. No? Kunin, pagkatapos ilang buwan na naman, mawawala, kunin na naman. So, hindi mahinto yung stress ni Nanay Lorna. Hanggang nag-advise si Sir Paul na kung mabuti, pa-desisyonin, total, nasa 18 years old naman siya. Mag-18 naman siya ngayong October, yun. So, sabi ni Sir Paul, kung ano gusto mo, kung okay lang sa'yo, papakasal lang natin yan, paasawahin na lang, para matuto siya sa kanyang mga desisyon. Para malaman niya kung gaano kahirap ang may isang pamilya na walang regular na trabaho, walang income. So, yun yung sabi ni Sir Paul kay Nanay Lorna. Tapos, sabi pa ang ganda ng kondisyon ni Sir Paul kay Nanay Lorna, mga kabayan. Sabi niya, pag wala ka ng problema kay Ninita kasi may asawa na, so doon na siya sa kanyang asawa, so hindi ka lang mag-sideline pag may tatrabahoin doon sa PB House. Sabi ni Sir Paul, so pwede kang magtrabaho doon para may sideline income ka. O pwede ka din doon sa kabila, sa may resort yata ni Sir Paul. Or ano ba yun? Rest house ba yun siguro nila? Sa may Saloy. Ano doon? Sabi ni Sir Paul, bigyan doon ng trabaho si Nanay Lorna para magkakain ka din. Sasahuran siya ni Sir Paul. Kaya sabi namin kay Nanay Lorna, mas mabuti pa na pasawahin na lang. Kasi walang hinto yung pagbabantay ni Nanay Lorna. Ang hirap kasi mga kababayan, yung binabantayan mo, ay ikaw lang din yung binabantayan. Mas mabuti pa yung nagbabantay ka ng kalabaw habang kumakain dyan. Isa sa isang tao. O sabi pa ng iba, mas mabuti pa yung nagbabantay ka ng 10 kalabaw kaysa sa isang tao na ikaw lang yung binabantayan. So tulad nung nangyari kay Ninita mga kabayan, ilang buwan lang mula nung lumayas siya sa Cagayan, ang layo pa ng biyahe namin doon. So, pinag-aralan namin siya, sinasabihan namin na huwag na ulitin. Oo siya, oo ng oo, huwag na niyang ulitin daw, mag-aral na siya ng mabuti. Pero, noong Saturday lang, si Nanay Lorna ay merong perform dahil sa IP Day. So nagkaroon siya ng pagkakataon makaalis. Sobrang kumpiyansa din naman si Nanay Lorna kasi ang sasabi, pupunta doon sa kay Bubong, yung kuya, anak din ni Nanay Lorna. Yun pala, ang sadya ay makapunta doon sa ibang bubong. Or baka dudong siguro yun. Bubong lang yung pagkarinig. So yun mga kababayan, no? Yun ang hirap. For example, makita namin siya bukas, makuha namin siya. Kunin. Mag-aaral ako ng mabuti. Paano na ngayon? Mag-aaral siya ng mabuti, wala nang susuporta sa kanya. Wala nang sponsor. Kasi hindi deserve na tulungan eh. Kasi siya mismo hindi makatulong sa kanyang sarili. Kaya bukas, i-remind ko kay Nanay, pag makita namin si Ninita bukas, i-remind ko kay Nanay Lorna yung advice ni Sir Paul na paasawahin na lang. Pasawahin, tapos huwag patirahin dito kay Nanay. Kung saan siya mag-aasawa, sasama siya doon sa kanyang asawa para hindi naman sa itinataboy, para magkaroon din siya ng leksyon. Alam niya kung gaano kahirap magkaroon ng pamilya na wala ka pang ipon, wala ka pang magandang trabaho. Tulad niya yan, siguro, trabaho ng kanyang jowa ngayon, baka o boyfriend niya,
nasa sagingan lang kasi nagtatrabaho doon sa sagingan, doon sa may bandang Panabo ba yun banda? So, yun lang yung paghahanap buhay na. Pero okay lang din naman yun kapag magiging kontento lang. So, hindi problema yun, hindi yan hadlang para maging masayahin silang magsama. Pero pag once na mag-iba na naman yung takbo ng isip ni Ninita, baka maghanap ng iba. Yan na yung nagpapahirap sa kanila. Magpapahirap din kay Nanay Lorna. Magka-uwi kay Nanay Lorna. At dyan na magkakaroon ng gana mag-aral. Babalik naman na mag-aral ng mabuti. So kaya yun yung advice ni Sir Paul mga kababayan. At sinabihan namin si Sir Paul na sabi man ni Nanay Lorna na sasama pa doon si Sir Paul bukas. Sabi ko kay Nanay, wag na lang Nay kasi marami ding mga lakad si Sir Paul. Hindi lang isa yung mga inaasikaso ni Sir Paul. Marami pang mga scholars, marami pa silang mga project, marami pang mga appointment. Kaya sabi ko na tawagan na lang natin si Sir Paul pag madala na natin si Ninita. At kausapin ni Sir Paul, mapadesisyonin, kausapin pati yung kanyang boyfriend na nakasama, mas mabuting mag-asawa na lang. Kasi hindi naman siya mag-aral ng mabuti. Tapos si Nanay Lorna, siguro baka bigyan din ng trabaho ni Sir Paul doon sa PB House. So baka hindi natin alam kung papunta-puntahin lang ni Sir Paul doon sa araw na may gusto niya ipapatrabaho kay Nanay. O patirahin ba niya doon. Tagalala kasi si Nanay Lorna kanina mga kabayan. Sabi niya na kung papuntahin daw siya doon, baka hindi na siya makapag-vlog, hindi na kami makapag-vlog daw. Sabi ko kay Nanay na hindi man ay kasi sabi ni Sir Paul kanina, pag may tatrabahuin lang, hindi man yun ibig sabihin na dyan, doon na talaga siya manirahan. Kung may tatrabahuin, sabi ni Sir Paul, punta ka dito na, may lilinisan dito. So mag-harvest ka ng saging. may linisan, walis-walis lang doon sa bahay daw. So ganun yung sabi ni Sir Paul. Tapos sabi niya, mag-alala daw siya, baka daw doon siya patirahin yung mga apo niya. Sabi ko hindi. Papuntahin ka lang doon ay kung mayroong ipapatrabaho si Sir, no, para lang meron ka ng income. Para bigyan ka ng sahod ni Sir Paul. Tapos, kung tungkol sa pagbablog, hindi man yan hadlang kasi pwede ka mag-vlog doon habang naglilinis ka. Pagdating mo yung mga kababayan, nandito na ako sa PB House. So, yun sabi ko kay Nanay. Kaya, abangan natin bukas mga kababayan kung ano talaga yung desisyon ni Nanay tungkol kay Ninita. Kung papayag ba siya sa advice ni Sir Paul na ipapakasal na lang kasi ilang ulit niyang ginawa mga kababayan. No? Maglayas. Buti lang sana kung maglayas, nandun sa friend, nandun sa pinsan, na masyal, ganun. Pero kadalasan sa kanyang paglalayas mga kababayan, ang pinupuntahan ay mga lalaki. So yun yung mahirap. Pag uwi dito, mag-aaral naman ng mabuti. Sasabi naman na mag-aaral ako ng mabuti. Pero galing doon sa paglalayas, galing sa lalaki. So ang hirap dyan, nag-aaral siya na hindi natin mamalayan, baka maging lalaki na yung tiyan. So, mas mahirap, mas kawawa siya kung gano'n. Kasi mabubuli lang siya. So, mas okay yung napag-asawa na siya, tapos nagkaroon siya ng gano'n, ng award, lumaki na yung tiyan, so hindi siya mabuli kasi normal lang man yan, nakikita dahil may asawa man. Mahirap yung estudyante ka tapos biglang nagkaganon yung sarili. So mahirap. Kaya bahala na si Nanay kung basta i-remind ko sa kanya bukas mga kababayan pag makita namin si Ninita na yung sabi ni Sir Paul na ang blue na gown ay magiging puti. Sabi ni Sir Paul kanina. Yung gown daw na para sana sa dibo ni Ninita ay magiging gown na daw para sa wedding day. So, yun na lang yung suggest ni Sir Paul na solusyon para mahinto na yung stress ni Nanay. Kasi kawawa na si Nanay mga kababayan, no? Sa amin kasi, para sa akin, parang nasanay na ako na ganyan lang yung ginagawa talaga ni Ninita. Kasi minsan, tuwing sinasabihan namin, parang hindi ka pakinggan, nakasimangot, gano'n.
Pero hindi pa rin namin siya tinitigilan na pagsabihan kung ano yung dapat gawin, ganun. Lalo na sa pag-aaral. Kahit ganun yung pinapakita niya. Pero sa isip namin na posibleng gagawin talaga niya yung paglalayas ulit. Kaya ngayon, nangyari na naman. Kasi hindi mapigilan ni Nanay Lorna. Lalong-lalo na yung pagsi-cellphone. Kasi na-try namin noon mga kababayan. No? Kasi yung cellphone talaga yung pinakaunang dahilan. Wala talagang ibang dahilan. No? Yung cellphone talaga kasi dyan siya makakakita ng mga contact. No? Yung mga upload niya. May makakita na mga, alam niyo sa social media ngayon, maraming ano sa'yo, papakita ng intensyon, sabihan ka lang na, wow, ang ganda mo. Tapos sininita kasi iba, pag makarinig ng ganyan, parang mag-enlarge yung atay niya, mag-enlarge yung heart niya. So, madaling mauto. So, yun yung kay Ninita. Kaya mahirap sa kanya pag meron siyang cellphone. Tapos, ang rason niya kay nanay, pag kunan siya ng cellphone daw, hindi na siya makatitok. Sabi ni nanay kanina, hindi na siya makatitok, sir. Ngayon, yung nangyari, sana si Ninita, lumayas na. Na-try kasi namin noon mga kababayan, no? Try namin na kinuha yung cellphone niya. Kinuha namin ang cellphone, tapos ang ano ni Ninita, sabi niya, kung ganun daw, mas mabuti na lang na magpapakamatay. So, si Nanay Lorna yung pinadesisyon namin kung ano yung gawin. Kaya yun, sabi nanay na okay na. Okay na mag-cellphone siya, at least may limit na oras. Pero hindi pa rin na ano yung diskarte ni nanay. Hindi nag-click. Kasi naisahan pa rin siya ni Ninita. So, para sa amin, wala na kaming, tutulong kami sa paghahanap. Hahanapin talaga namin si Ninita. Pero kung tungkol sa pagdidisiplina or kasi wala nang sponsor si Ninita ngayon mga kabayan, no? Mas pinili po ng sponsor na tulungan yung mga deserving na tulungan. Kasi si Ninita, hindi siya tumutulong sa kanyang sarili. Kahit po yung sponsor ay nagtiyaga para sa kanya, nag-ipon para sa kanya, binigyan siya ng budget kahit po hindi siya kamag-anak. Sponsor kasi. Pero hindi niya pinahalagahan. So, abangan niyo bukas mga kababayan kung kailan ba talaga mangyayari ang kasal ni Ninita. So, hanapin muna namin bukas, kausapin, padidesisyonin namin si Ninita. So, sabi ko kay nanay, huwag nang pagagalitan kasi ano na lang, sabi ko kay nanay, iba kasi yung plano ni nanay mga kababayan, no? Patayon daw niya, patayon. Sabi ko, huwag nang, nanay, yung lalaki daw yung pagagalitan niya. Sabi ko na, huwag nang pagagalitan mo yan, kasi pag pagagalitan mo, tapos yan yung gusto ni Ninitang makasama. Baka, anuhin lang si Ninita niyan. Baka, saktan. Kailangan niya, sabi ko kay nanay, kailangan mong sabihin lang, pag magka-desisyon sila na magsama sila, magpapakasal sila, kasi ipapakasal man sila ni Sir Paul. Sabi ni Sir Paul kanina. So, kung masabi nilang magpapakasal sila, talagang sabi ko kay nanay na sabihan mo lang ng lalaki na ingatan mo si Ninita para hindi niya sasaktan. At least matry ni Ninita paano mag-anim ng kamote, ng mais. So hanggang dito lang mga kababayan yung aking video kasi napakalakas na po ng sounds dito sa gilid. No? Naghagok na yung kasama ko dito mga kababayan. Parinig ko sa inyo ang mic mga kababayan. Parinig ko din. Yan, pakinggan yung umihili. Di ba? Sa palagay niyo mga kababayan, sino kaya yung malakas? Ano bang sa Tagalog yan? Humihilik? Humilik-lik? So, hanggang dito lang mga kababayan. No? Maraming salamat. Ingat kayo palagi dyan. Bye-bye.